Hoy, what's up, Go Fam? Alright, so meron kasi akong ginawang video, Go Fam. Nung minsan, kasi sabi ko daw, reject na naman. Bakit daw na naman? Okay, so pakita ko lang ha. Ito yung palay na pinunta natin nung pangalawa. Kaya ako nasabing na naman. Okay, so compare natin ha. Ito yung pinakita ko naman nung una. Ayan, ito. Oh. Ayan, oh. Ayan. So, kung makita nyo, Go Fam, walang mold. Okay, walang mold, hindi siya class B, okay siya, 'di ba? Pero kung titingnan niyo to, Go Fam, pasado hindi. Ayun, tama kayo. Reject na naman. Ito yung unang-unang ni-reject nila, Go Fam. Kasi nga ang rason, tseneng, overdry. Ayan. Kasi nga ang reason nila pag overdry ay durog daw. Okay, so sabi ko nga ulit, okay, kay Sir Kiko, Francis Kiko, mag-usap po kayo ng DA na wag magbibigay ng mga variety na durog. Okay, alam na nila yan, yung mga tauhan nyo po. Durog po yun, kahit po gaano ka ganda, pag giniling po yun, durog. Okay, so ito yung aking pinunta. Una, okay, naubos na yung aking tsinelas, yung aking gastos ng diesel papunta pabalik. Okay, para lang alam mo yun, yung kagustuhan natin na makaipasok at matikman naman yung sinasabing programa ng ating gobyerno. Kaya lang ay ewan ko nga, masyado ata akong swerte sa mga ganyan. So wala pa po akong naibebenta sa NFA. Ni isang butil lang, tagal-tagal ko na pong magsasaka, at sa tinagal-tagal ko na rin pong magsasaka, ngayon lang din po ko nakarinig na reject dahil sa overdry. Yun. So dapat meron daw kayong MC, ayan oh, ito. So ito yung palay ko. Ito yung palay ng aking tatay. Ayan. Ay, oops, meron ganyan no. Okay, so ito reject din, hindi dahil sa ganito. Reject din dahil nga overdry din. Dahil nga iisa kami ng bilaran ng aking tatay. Ayan, reject din. So, mantakin nyo, Go Fam, kung ilang mga magsasaka ang nagsasakripisyong pumupunta doon only to find out na marireject ka. Hindi dahil sa pangit ang iyong palay, hindi dahil sa kulang ng bilad, hindi dahil sa marumi, kundi dahil overdry, napakasakit tanggapin. So, anong gagawin natin dito? Babasahin natin ulit para bumalik yung moisture. O di kaya, since wala na, hindi na bibilin, so anong gagawin natin dito? Tatapon natin. Diba? So, Sir Francis Kiko, paano nyo kami i-encourage na mag-produce ng mag-produce kung kayo mismo, kayo ang pumipigil sa amin? Tuwing bentahan ng palay, doon kayo nag-i-import ng sobrang dami. O, tapos saka po kayo bibili kapag tapos na ang anihan. O, parang ngayon, mostly ang mga palay ngayon wala na, nasa traders na po yan. Wala na po sa mga magsasaka. Okay, so yun pong check po natin yun. Hindi po masama ang aking, wala po kong masamang hangarin sa pagbibideo nito. Ito po ay para malaman nyo po kung ano po yung nangyayari dito sa atin. Yun. Ay, nako, ang gagawin natin dito ngayon? Nga. Kaya ang lagi ko pong sinasabi, kung sino pong mga nakaupo sa DA, bantayan nyo po yung presyo. Okay, kung ayaw nyo naman po bantayan yung presyo, kung paano kontrolin po to, i-check nyo po yung mga yung mga inputs po namin. Napakamahal po ng mga abono, mahal ng petrolyo, mahal ng mga medisina, mga binhi ang mamahal. Tapos pag bibilin po yung produkto namin, napakamura. Ang hinihiling lang po namin, ito paulit-ulit, 10 taon na po sigurong sinasabi to. Ang hinihiling lang po namin, bilhin po ng tamang presyo yung aming produkto. Kahit hindi na po kahit wag na po kayo magbigay ng ayuda. Kasi dati-dati naman po, wala naman pong ayuda eh. Okay naman po kami. Ngayon at naglagay na ng mga ayuda, okay, simula nung nagkaroon yung lintik na rice tarification law na yan, na inabuso ng
mangilan-ngilan at sila lang ang kumikita, amyendahan nyo na po yan dahil hindi po siya gumagana. Ako na po nagsasabi, hindi po gumagana. Okay, kailangan pong amyendahan.